Grabe. Oh, tanggal-tanggal mga ka-DIY. So yan, mukhang kinalawang na. Tapos parang nasunog. So check natin kung okay pa. Ito po yung sa kapitbahay namin. So ito na yung mukha niya. Oh. Grabe. Oh, tanggal-tanggal mga ka-DIY. Ito yung charge controller ng aming kapitbahay. So pinapacheck sa akin kung bakit hindi na gumagana. At so yan, mukhang kinalawang na. Tapos parang nasunog. So check natin kung okay pa. So bali ito natanggal ito sa dito. Ayan. So disclaimer mga ka-DIY, hindi po ako technician, hindi po ako electrician. So kung ano lang po ang aking kayang gawin, yun lang po, dahil sa base lang sa aking mga experience. Alam niyo ba mga ka-DIY kung bakit kadalasan nasusunog yung ganito? Dahil sa kulang sa higpit. Kasi yung ibang mga beginners, yung mga baguhan na hindi pa marunong gaano, ay hindi nila hinihigpitan ng maayos yung kanilang pag-connect ng wire dito sa controller. Kaya kadalasan umiinit, nasusunog. Kakaroon ng ng lost connection. So ayun, nasusunog. So sa palagay ko naman ay mukhang okay pa to, pero yun lang, nasunog yung kanyang pinaka terminal. Ayan. So check pa rin natin kung okay pa siya. Sa tingin ko ito ang problema kasi kinalawang at nasunog. So yan mga ka-DIY, nagkaroon na siya ng display. Kaya ganyan yung niyan, yung bar niya parang walang laman. Kasi yung ginamit ko na pan-testing ay 18650. Ito kasing charge controller na to ay hindi pwede sa pang 18650 na battery. Wala siyang nakalagay sa setting na pwede sa 18650. Pero i-check pa rin natin. Ayan. Hanapin natin yung i-press lang natin para maano natin yung setting nya, ma-adjust. So ibababa natin sa B auto. Ayan. So testing natin. Hop, magkakaroon pa rin siya ng ng bar na. Ayan. Pagkakalam ko hindi ito pwede sa 18650. Ayan. Yun, nagcha-charge na siya mga ka-DIY. Ayan, ayan. So yun nga lang ang problema niya, yung kanyang yung kanyang terminal nasunog, nagkaroon ng lost connection. Pero yan, nagcha-charge na siya. Kaya ganyan yan nga, ay ang gamit natin battery ay 18650. So hindi ito pwede sa 18650 na battery. Pang lead acid lang po ito sa mga flooded, sa mga gel type battery, at saka yung mga battery ng truck. Ayun, pwede siya.
Pero sa 18650 sa LiPo 4 hindi po siya pwede. Wala pong nakalagay para sa 18650. So mga ka-DIY, ito hihinangin natin kasi ito yung USB charger na tanggal dito. So bali ito lang naman ang naging problema niya dito kasi kinalawang tapos nasunog. Siguro hindi gaanong mahigpit yung wire kaya nagkaroon ng sunog kasi loose connection. So okay naman to, kaso lang hindi to pwede pang 18650. Ito ay pang lead acid lang na battery. So ayan, ang gamit natin ito, nakasaksak lang po ito sa solar natin, sa 24 volts natin na setup. Dahil pure grid tayo, wala tayong kuryente galing kay Dio, dahil bundok lang tayo nakatira. Ayan. So hintayin lang natin mag-init ito at isusuldan natin to. So yan mga ka-DIY, tapos na nating hinangin. So okay na siya. So i-check na lang natin yung kanyang ayan, yung kinalawang niya. Ating kikiskisin ng kutsilyo para matanggal yung kalawang. Kaya paalala ko lang sa inyo mga ka-DIY, lalong lalo na sa mga baguhan, na lagi nyo pong hihigpitan ang inyong connection sa wire papunta dito sa controller, sa kanyang terminal. Kasi kadalasan dyan nagkakaproblema dahil sa loose connection. Kaya umiinit yung wire, nasusunog. So lagi nyo dapat higpitan yan, lalo na yung mga breaker, yung mga DC breaker nyo. Kasi pag hindi nyo yan hinigpitan ng maayos, dyan po nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng loose connection, umiinit po yung wire, tapos siya ang nagiging sanhi ng sunog. Ayan, katulad na lang po nito, ayan po, ayan mga nasunog yung kanyang pinakabutas papuntang terminal. Dahil hindi kasi masyadong mahigpit yung kanilang pag-connect sa wire. Asya nga pala mga ka-DIY, maraming salamat sa inyong solid na mga manonood ko dyan. Thank you sa inyong solid na suporta. Sa mga nagsisend sa akin ng star, maraming salamat po. Malaking tulong na po yun para tayo ay makabili ng magandang camera. Dahil yung ating gamit na camera ay cellphone lang po mga ka-DIY. Mumurahing cellphone lang po. So kaya ako nagpapasalamat sa inyo sa mga nagbibigay sa akin ng star, nagsisend, dahil malaking tulong po yung para makabili tayo ng magandang camera para malinaw po yung ating video. Abangan nyo po mga ka-DIY, kukunan ko rin ng video ang pagkabit ko nito, pero hindi po ako nag-install nito nung una mga ka-DIY, so pinaayos lang po sa akin ito. So yun mga ka-DIY, maraming salamat sa inyong panonood dyan, at huwag kalimutan mag-follow syempre kung bago ka pa lang sa channel ko para updated kayo sa ganitong mga upload na video, at huwag kalimutan i-share at i-like. So hanggang sa muli mga ka-DIY, maraming salamat.